Tinanggap ni Vice President Leni Robredo ang imbitasyon ni Pangulong Duterte na maghapunan kasama ang kanilang mga pamilya. Binalikan din ni VP Robredo ang pag-uusap nila ni Digong at ang sinabi nitong hindi niya papayagan ang impeachment case laban sa kanya. Umaksyon si Ryan Ang. Sa kabila ng sunod-sunod niyang banat noong nakarang linggo, naging maganda raw ang bunga ni Pangulong Duterte kay Vice President Leni Robredo na magkatabi sila sa graduation rites ng PNPA noong Biyernes. At ang una raw sinabi sa kanya, hindi niya papayagan yung impeachment. Yung naalala kong sinasabi niya, sabi niya hindi pa nga 1 year after the elections, magtrabaho muna tayo. Nagpasalamat daw si VP Robredo sabay sa pagtiyak na hindi siya nasa likod ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Pinaniwalaan naman daw ito ni Digong na magpaalam na siya. Niyaya raw siya ng Pangulo na mag-dinner kasama ang kanilang pamilya. Sabi ko, sige po, sabihin niyo na lang po kung kailan. Tinawag niya si Sap Bongo, sinabihan niya maghanap ng date. So ako naman, pag natuloy yun, pupunta. Nakausap rin daw niya sa okasyon si Interior Secretary Mike Sueño. Humingi siya ng appointment para sa mga sumbong sa kanya, kaugnay ng mga biktima umano ng EJK. Ang sabi ko sa kanya, Sek, yung mga sinabi ko po lahat po yun totoo. Lahat po yun may witnesses, pero yung witnesses po natatakot. Pwede ba, Sek, na sa'yo ko i-discuss, pero magre-request kami ng protection para sa witnesses. Open naman siya. Kaya masaya naman ako na bukas siya. Kaugnay naman ang paglilinaw ng PNP sa kanilang datos tungkol sa drug war. Dumipensa ang Vice Presidente. Hindi natin sinabi na 7,000 drug-related deaths. Ang sinabi lang natin na since the drug war started, meron ng 7,000 na summary executions. Pinagbasehan rin daw nila ang mga datos na nilabas ng foreign at local media na nagmula raw sa PNP. Wala raw kasi naging tugon ng DILG at PNP sa kanilang request noon. Nabasa na rin daw ni VP Leni ang artikulo ng New York Times tungkol sa Pangulo, pero di pa niya napapanood ang documentary. Tingin niya, imposible ma-impluwensyahan ang New York Times. Palagay ko yung New York Times hindi naman madidiktahan ng kahit sinong politiko. Hindi ko nakikita yung link ng kung destabilization plot, sino yung nagpapadestabilize. Bumisita sa St. Paul College QC ang pangalawang Pangulo para magbigay ng mensahe sa Business and Technology Week. Nakapula si Robredo dahil kaarawan daw ni President Duterte. May birthday wish din siya para sa Pangulo. Tayo naman, yung pinaka-birthday wish natin sa kanya, yung kanyang kalusugan. Kasi yun naman yung nirereklamo niya from the start. Sana mas maging malusog siya. Saka syempre, para na din sa kapakanan ng buong bansa, wini-wish natin yung maging matagumpay yung kanyang pamumuno. Umaaksyon! Ryan Ang, News 5.